kapayapaan po ang sumainyo. Para po sa araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa katapusan ng mundo at sa rapture. Alam niyo ba na ang katapusan ng mundo ay malapit na? Yan po ay ayon sa Biblia. At ang palatandaan, halos kumpleto na po. Kumpleto na. Ang tanong nga lang ang tanong po sa atin handa ka na ba? So pagsisimulan po natin ang pag-aaral tungkol po sa salita ng Diyos para po sa topic na yan. Ang sabi sa Daniel 12:4, "But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run through and fro, and knowledge shall increase." Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Kaya maraming hindi nakakaunawa ng mga mangyayari sa libutan na nakasulat sa Biblia. Minsan ito po ay nakasulat sa Revelation, pero hindi po nauunawa sapagkat hindi pa ho panahon. Ang sabi diyan sa Biblia, ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang salita. Nakasarado po yan. Ang sabi diyan, isara mo ang salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. No? Pero ngayon po, panahon na ng kawakasan, bukas na po ang aklat na yan. Kaya marami na pong makakaunawa ng mga sulat, na mga propesiya. At ngayon po maunawa natin yung mga bagay na nakasulat sa Biblia. Ano nga ba yung mangyayari sa atin? So sabi sa Mateo 24:23 o Matthew 24:23, Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, idalastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan na nga, o pintuan na. So malapit na po dumating ang Panginoon. Pag nakakita niyo po yung palatandaan, simulan po natin ang pag-aaral. Ang sabi sa Biblia sa Mateo 24:3, "At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay nito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan." So makikita po natin ang kanyang mga alagad ay nagtanong sa kanya. Ang sabi sa kanya, ano ang magiging tanda o signs ng iyong pagparito at ng katapusan ng mundo? So yan po ay sasagutin ng Panginoon Kristo at ibibigay sa atin ang kasagutan. Ito po ang sabi ng Biblia, Mateo 24:4. "At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ninuman." Dapat hindi po tayo maligaw ninuman. "Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking palangalan at magsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami." Alam niyo po ba na inihula noon na magkakaroon ng maraming darating? Ang sabi dito, itong mga darating na ito ay mga bulaan. Ang sabi marami dito, sabi sa atin, ingat kayo na huwag kayong maligaw ninuman. Hindi dapat tayo maligaw, no? Marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Maraming magdadating po ang dala pangalan ng Panginoong Hesus. Pero ang sasabihin, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Alam niyo ba na, sabi nga dito, how many churches exist in the world today? So ang mga churches exist in the world today is around 38,000. Napakarami po. Ganyan po kadami ang iglesia. So makikita natin na tama ang hula ng Panginoon. Na itong mga simbahang ito ay iba't iba. No, mayroong Islam na paniniwala, may Buddhist na paniniwala. Iba't iba ito. At maging sa loob ng Kristyanismo ay napakaraming sekta o denominasyon. So sa Kristyanismo lang po, meron ng Katoliko, Iglesia, meron po Sabadista o Seventh-day Adventist, meron tayong Mormon, Baptist, marami po Pentecostal, Fourth Watch, Jesus is Lord. Marami po sila, no? Makikita natin na talagang ang sabi ng Panginoon, marami magsisiparito sa aking pangalan. Hindi ko po sinasabi niya po lahat ay hulaan. Ang sinabi ko lang po sa inyo ngayon ay marami na po lumalapit sa atin na ang dala po ay pangalan ng Panginoon. Ang sabi dito, marami magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. So hindi po lahat ng ito, lahat ng iglesia ito o lahat ng reliyong ito ay tama. Kaya makikita natin, hindi ko po i-discuss sa inyo kung sino po ang tamang reliyon. Ang pag-aaralan po natin yung tanda na sinabi ng Panginoon, marami ditong darating na manliligaw na magsasabi, Ako ang Kristo, at
ililigaw ang marami. Kaya marami na pong denomination, iba't ibang Kristo ang dating nila, ang dala nila. May Kristong propeta, may Kristong tao, may Kristong Diyos. Di ba? Tuloy po natin. Sa Mateo 24:11, at magsisibangon ang maraming hula ang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. So hindi lang po isang nagsasabi na siya ang Kristo. Ang sabi dito si Sergi Anatolia B. Toro, Oscar Ramiro Ortega Hernandez, Wayne Brent, Jose Luis de Jesus Miranda, Asang Hong, Alan John Miller, Henry Cristo, Moses Long Wayne, si David Shaler. Sila po ay nagsasabing sila ang Kristo. So, makikita natin na ito na nga yung kapanahonan na inihula ng Panginoon na marami na po nagsilabas ng Kristo. At medyo na nakakatawa pa po ay mismo sa Pilipinas meron pa pong lumalabas na Kristo. Ang sabi dito, Pastor Apollo C. Ibuloy. Ang sabi dito ay knowing the true Jesus Christ. Pero alam naman natin hindi siya ang tunay na Jesus Christ, no? Pero nasa hula siya ng Biblia. No, wala man ang kanyang pangalan, nasa hula po sila ng Biblia. Ang sabi dito, 24:11 ng Mateo, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. Kahit nga itong Apollo Kivuloy, nakita po natin, sabi niya doon sa lindol, "Lindol, stop!" At tumigil daw ang lindol. Maaring tayo natatawa, hindi tayo naniniwala, pero marami doon sa milyon. Sabi niya, dito ay, they are claiming around 2 million na kingdom citizen, no? Yun daw ang tagusunod niya, no? Mga 2 milyon. Yung mga yan naniniwala nagpatigil siya ng lindol at naniniwala siya din ang Panginoon Kristo. Kaya tama ang hulang ito. At magsisibangon ang maraming bulang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Hindi kamot maraming sumusunod po sa isang reliyon o maraming sumusuporta, miyembro. Yan po ay tunay. Sabi nga dito, maging yung mga bula ang manliligaw o bula ang Kristo ay ililigaw ang marami. So hindi po natin topic yung mga bula ang Kristo, pero yan po ay palatandaan ng katapusan ng, malapit na yung katapusan ng mundo at yung pagbabalik ng Panginoong Kristo. No? Maging yung rapture, syempre mas mauuna pa yon. So Mateo 24:6, ang sabi dito, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan. Ingatan nyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. That what, hindi pa ang wakas. Makikita po natin dito sa tabi ng World War I, meron na po. Meron ng 1914. Meron World War II. No? 1st of September 1939 to 2nd September 1945. So makikita natin ito po yan, sabi ng Biblia, makakarinig kayo ng mga digmaan, may mga labanan, digmaan ng bansa laban sa bansa. Nangyari na po yan. At sabi dito, ingatan niyo, huwag kayong magulmanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. No? Makakarinig din kayo ng alingaw-ngaw ng mga digmaan, yung wari bagang mag-aaway o maglalaban, magyagera. Kaya itong huli, akala natin matutuloy yung gera ng US versus Iran. Di ba? Hindi lang ito, maraming alingaw-ngaw ng gera o digmaan. Kahit yung sa North Korea. No? So makikita natin, ang maliwanag dito, mga palatandaan dito ng Biblia na nagaganap na. At marami dito ay naganap na rin. So susunod po, Mateo 24:7, 24:7 naman Matthew, ang sabi dito, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang karihan laban sa karihan at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. So makikita po natin na siguro ito hindi nalingid sa atin ang napakaraming tagutom. Magbibigay lang po ako ng halimbawa sa inyo no 1983 to 1985. Famine in Ethiopia. A widespread famine affected Ethiopia from 1983 to 1985. The worst famine hit the country in century and left 1.2 million dead. 1.2 million dead. Nakita niyo, dami po namatay dyan. Tagutom po yan. No? Nagkaroon sila ng tagutom dyan. Yan yung famine na inano nila, na nalasap nila.
Makikita din natin sa Mateo 24:7 o 24:7 Matthew, sapagkat magsisitindi ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at makakagutom at lilintulot sa iba't ibang dako. Naganap na po ito at nagaganap pa. Napakarami na pong lindol ang nagaganap. Maging ang mga tsunami po ay part po yan ng lindol. Mababasa niyo rin po yan sa Lucas, no? So makikita po natin ang mga lindol na ito ay hindi na natin na maitatatuang nangyari na rin. At patuloy na nangyayari. At napakarami ng lindol na nangyayari sa buong mundo. At iniintay na rin sa Pilipinas po yung tinatawag na The Big One, no? Na kung saan makakaroon ng napakalakas na lindol sa Pilipinas na hindi natin makakadlaan ito sapagkat yung bahagi ng lupa na parte ng Pilipinas ay hungkap. So hindi natin alam lang kung kailan. Pero marami na pong lindol ang nagaganap sa iba't ibang dako ng mundo. So ang bagay na ito po ay naganap na rin. Ang isa sa pinakahuli pong magaganap bago po dumating ang Panginoong Jesucristo at bago matapos ang mundo ay nakasulat sa Mateo 24:14, Matthew 24:14. At ipangangaral ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Magkakaroon po ng pangangaral ng salita ng Diyos. Nakita po natin matagal na po nagkakaroon ng pangangaral pero hindi po naaabot ang iba't ibang bansa. Nagsesend po ang maraming Kristyanismo ng mga misyonaryo. Meron pong misyonaryo papuntang Africa, meron pong misyonaryo papuntang China. Kaya may mga Christian po dyan sa mga lugar na yan. Pero ang karamihan hindi pa rin po maabot. No? Pero later on, ay nagkaroon tayo ng broadcast sa mga TV. Yan, nagkaroon po ng broadcast sa mga radio. At sabi nga sa inyo, ngayon nila mauunawa kung bakit sinabing isara mo ang libro kay Daniel at di nila mauunawa. Hindi nila malalaman yan. Bakit? Noong panahon nyo, wala naman TV. Noong panahon nyo, wala namang internet. Na ngayon po, bukas na yung internet, napapanood nyo po ako sa internet. Yan po ay bahagi ng palatandaan ng huling panahon. Yan po ay nasa huling palatandaan. At kung nagaganap na po yan, pag naganap po yung maabot, ang pinakadulo ng mga tao para sa salita ng Diyos, sasabi dito, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Magkakaroon na po ng wakas kung ipapangaral na po ang salita ng Diyos na ito, no? Sa buong sanlibutan sa magitan ng iba't ibang tao. Ang salita ng Diyos po ang Biblia. Ang sabi doon ay kung magkagayoy darating ang wakas. Lahat po ng palatandaan yan ay nagaganap na. Kaya nga sabi sa inyo, malapit na po ang wakas ng mundo at malapit na rin po ang second coming of Christ o yung pangalawang pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Pero bago po maganap yan, ito po ang biblical events timeline. Ito po yung mangyayari sa ating panahon. Meron po diyang first coming, no? Makikita po natin ang first coming of Christ kung saan siya nabuhay. At pagkatapos nagkaroon ng iglesia, church age, nabuhay na po ang iglesia dyan. At pagkatapos magkakaroon ng Great Tribulation. Pero bago po magkaroon ng Great Tribulation, magkakaroon po ng tinatawag na rapture. Yung pagdagit ng mga Krisyano. Kung Krisyano po kayo, alam niyo po yung tinatawag na rapture kung saan po dadagitin yung mga tao na kumikilala sa Panginoon, yung nagpapatuloy sa mga salita ng Diyos. Dadagitin po sila bago po dumating ang tinatawag na malaking kapighatian o Great Tribulation. Pagkatapos po noon, nag-rapture na, magkakaroon po ng second coming kung saan kasama na silang babalik ng Panginoon Jesucristo at pagkatapos magkakaroon ng millennial reign, pagkatapos magkakaroon ng new heavens and new earth. Ang topic po natin isusunod pagkatapos po natin makita ang mga palatandaan sa Biblia na malapit na po yung katapusan ng mundo. Handa na ba kayo sa katapusan ng mundo? Pero bago kayo maging handa, mauna po yung rapture. Pag-aaralan po natin yung rapture na yan. Ang sabi dito, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian. Yan yung tribulation. Nang gayoy di pa nangyayari buhat pa sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. At hindi na mangyayari kailanman. So yung tinatawag na malaking kapighatian, ang sabi diyan hindi pa nangyayari buhat ng pasimula. Mas matindi pa ito sa mga digmaan. Mas matindi pa ito sa COVID-19. Mas matindi pa ito sa tagutom.
Mas matindi pa to sa mga earthquake, lindol, tsunami. Mas matindi ito. Ang sabi ng Biblia na ang gayon di pa nangyayari bukas sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi mangyayari kailanman. No? So, mayroon palang malaking kapigatian, Great Tribulation. According sa Luke 21:36, sabi doon, watch ye therefore and pray. Manalangin tayo. Always that ye may be accounted worthy to escape. No? All these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. Ang sabi ng Biblia, datatwat mga puwet kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay nito. Pwede tayo makatakas, hindi natin danasin ang tribulation na ito. Makatakas sa mga bagay nito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao para tayo po ay makaharap sa Panginoon. So ano po ba yung rapture? Ano yung second coming? Huwag po tayo malito. Yan po ay nakasulat. Una, yung rapture at second coming nakasulat sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Magkaiba po ito. Hindi po ito iisa. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ. Yun po ang tinatawag nating second coming. And our gathering together unto Him. Yung gathering together unto Him, yun ang tinatawag nating rapture. No? Sa Tagalog ngayon, aming pinamamanig sa inyo mga kapatid tungkol sa pagparito ng ating Panginoon Jesucristo, the second coming of creation, at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Yung pagkakatipon sa hangin po yan. Yan po yung rapture. No? Kaya dito po sa talatang yan, meron dalawang events. Two events. First, the coming of our Lord Jesus Christ, and the second is our gathering together unto Him. No? May dalawa po. Huwag po kayong magkamaling iisa po yan. The second coming of Jesus Christ will be in two phases. First, He will come for believers, both living and dead in the rapture. No, nasa Thessalonian po yan, no? In 1 Thessalonians 4:13 and 17, no? The second, after a period of 7 years, pagkatapos na ang 7 taon of tribulation on earth, Christ will return to the earth with His church, the saint who were raptured. Kasama niya na yung mga Christian na na-raptured. Yun po ang second coming. So, mauna po muna ang rapture bago po yung second coming. Rapture, pagkatapos po yung Great Tribulation, hindi po tayo padadaanin ng Diyos doon sa galit ng Diyos. Kasi po ang tribulation po, galit po ng Diyos yan. So makikita po natin ang pagkakaiba niya para makita ko sa inyo. Hindi naman po ito Bible study pero makikita ko lang sa inyo ng kaunti yung pagkakaiba ng rapture sa second coming. Pag sinabi natin rapture, Christ comes in the air. Sa hangin lang po yan. Sa alapaa po siya darating. No? Pag naman po second coming, Christ come to the earth. Bumababa po. Kaya nga sabi sa inyo, kung napag-aralan niyo po yung langit, yung tatlong langit, meron pong first heaven, second heaven, and third heaven. Saan po bababa ang Panginoon to meet us? Christ come in the air, doon sa alapaap lang, doon sa clouds, so first heaven. Bakit hindi tayo sa second heaven? Sabi ko nga sa inyo, sabi ng Biblia, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities of high places. Yung second heaven, andun po yung mga demonyo, the demon, no? Andun po yung masamang espiritu. Hindi tayo imimit ng Diyos doon. Kaya makikita po natin, Christ comes in the air. In the air, yan yung pong clouds, no? Doon sa alapaap, himpapawid natin. Christ come for His saints, para sa kanyang mga santo, sa Christians. Yung pangalawa naman, pag second coming, Christ comes with the saints, no? Kasama niya na yung mga saints na isinama niya nung una. Ngayon sa rapture, Christ comes to reward. Magbibigay po ng reward. Pag naman sa second coming, Christ comes to judge. Manghuhusga po siya. No? Dito sa rapture, there are no signs. It is imminent. Pag sa second coming, portended by many signs. No? Meron po mga sunod-sunod na senyales siya. Kaya nga, para sabihin sa inyo, malalaman lang po natin ang rapture pag nakita po natin bago po ito mag-tribulation. So, hindi naman natin alam kung kailan magsisimula yung tribulation. Pero before tribulation, magkakaroon po ng rapture. No? Bakit magkakaroon ng rapture before tribulation? This is the reason. When is the rapture? 7 arguments favoring the pre-tribulation view. Ako po'y naniniwala ito po'y bago mag-tribulation sapagkat ito po, una, tribulation purpose concerns Israel. Number 2, no biblical reference to the church on earth during the tribulation period. Bibigyan po nandito ito. Kaya po may guhit, no? Mamaya makikita nyo rin ito. Sabi diyan, walang referensya
Simula po kasi sa Revelation or Apocalypse, pahayag, Revelation 1 to 3, God is speaking to the churches. No? Nagsasalita ang Diyos para sa mga iglesia. Napakahalaga sa Diyos ng iglesia. May mga sulat siya para sa iglesia. Pero pagdating ng chapter 4 verse 2, pataas po yan, no? Makikita po natin hanggang 22, wala na pong sulat para sa iglesia. Ibig sabihin, ito po yung panahon ng tribulation. Panahon ng tribulation, ng kapighatian, hindi na sinulatan ng Diyos ang iglesia sapagkat wala na po ang iglesia dito sa mundo. Pangatlo, church is promised an exemption from divine wrath, no? Ibig sabihin, hindi binibigyan ng Diyos ang iglesia, hindi nilalagay ng Diyos ang iglesia sa galit niya, no? Tapos, rapture is imminent, hindi natin alam kung kailan. Rapture is comfort, kino-comfort niya ang mga Christian dyan sa rapture na yan. Ito kasi yung ating pag-asa. Paano naging pag-asa kung dadating naman tayo, no? Dadaan pala tayo sa kapighatian. Napakahirap pong dumaan to, sapagkat wala pong katulad yun. Kaya sabi dito, ito po ay blessed hope. Kung isa pong blessed hope ito, ibig sabihin ito po ay pag-asa natin. Hindi po tayo padadaanan ng Diyos sa kapighatian. Antichrist cannot come to power until the restrainer is removed. Ang restrainer po, 2 Thessalonians 2:6-7, malibang mawala yung church, no? Hindi po darating ang Antikristo. So mawawala muna ang church sa pamamagitan ng isang rapture, saka po ito darating ang Antikristo. Symbolic parallels of 2 Peter 2:5-9. Buti basahin natin yung 2 Peter 2:5-9 dito sa tabi, no? Sabi niya, 2 Pedro 2:5-9, at ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad, datatwa't iningatan si Noe, na tagapangaral ng katwiran, nakasama ng ibang pito pa nung dalhin ang pagkagunaw sa sanlibutan ng masama. Nakita niyo po si Noe, iningatan ng Diyos. No? Hindi naman pinadaan si Noe, hindi naman pinalangoy sa tubig, no? Hindi, pagdating ng tribulation, tayo po rin ay iingatan ng Diyos. 6 muna. Pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodom at Gomora na pinapaging abo na maging halimbawa sa mga magsisipamuhay na masama. At iniligtas ang matuwid na si Lot. Matuwid din si Lot, no? Na lubang nakahapis sa mahalay na pamumuhay na masama. Sapagkat ang matuwid na ito na namayang kasama nila ay lubang nahapis araw-araw ang kanyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya ng mga gawaan nilang laban sa kautusan. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Nakita niyo, hindi po pinapadaan ng Diyos. Nung dumating po sa panahon po ni Lot sa Sodoma at Gomora, nakita natin, hindi naman siya nalaglagan ng apoy doon, no? Itinakas muna siya ng anghel. So makikita po natin ang pagliligtas ng Diyos. Pagdating po dito sa kapighatian, sinasabi natin Great Tribulation, hindi po tayo padadaanan yan. Magkakaroon po ng pagtakas. Ililigtas po tayo ng Diyos, no? Maliwanag po yan. Hindi po nagbabago ang Diyos kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi niya pinababayaan ang mga matuwid. Sabi dito, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal. Nililigtas niya ang mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan. Yung di matuwid, iniiwan sa kaparusahan. Sila po yung dadaan doon sa Great Tribulation, sa kapighatian. So ano ang rapture? The Greek word from this term rapture is derived in 1 Thessalonians 4:17, translated caught up. The Latin translation of this verse uses the word rapturo. The Greek word is harpazo, which means to snatch or take away. So ibig sabihin niyan, caught up. No? Kaya nag-rapture yan kasi nga galing doon sa word na rapturo. No? Theological name yan. Mga pangalan theological, no? Kasi may mga bagay na wala sa Biblia, even the word millennium. We are using millennium, pero wala po ito sa Biblia. The word Trinity, wala po sa Biblia, but we are using those words, no? So makikita po natin pati yung rapture, wala po sa Biblia ang pinaka-exactong word, pero yung meaning niya nasa Biblia. Kasi nga galing niya sa word na Latin rapturo. Ang ibig sabihin, caught up, no? Or kaya ibig sabihin ay snatch or take away. Iisa po yun. So in 1 Thessalonians 4:16-17, para makita po natin, makikita yung word na caught up together. Ibig sabihin po niyan, ando na rapture. Nasalita yung word na caught up together. No? Meron po sa Ephesians chapter 1 verse 10,
gathered together in one. Pag sinabi natin caught up together, ang ibig sabihin niyan to seize or pluck up by force. Gathered together in one, to sum up together in one. 2 Thessalonians 2:1, gathering together. A complete collection of. No? Hebrews 12:22-24, you can see the general assembly. Pag sinabi natin general assembly, to assemble all. So, ibig sabihin, kung hindi natin makita yung salitang rapture, o kung ayaw yung salitang rapture, gagamitin yung caught up together, gathered together in one, gathering together, or general assembly, iisa po yan. Kahit tawagin niyo pong general assembly, ibig sabihin po ng rapture. Kahit tawagin yung gathering together, ibig sabihin ng rapture. Kahit di nyo gamitin ang salitang rapture, gamitin yung gather together in one, okay po yan. O yung gamitin ang salitang rapture, caught up together, okay po yan. Ang mahalaga, yung event pong yan ay nasa Biblia at mangyayari po. Zephaniah 2:2-3. Sabi dito, before the decree bring forth. Kasi magkakaroon ng decree na idadalhin dito, no? Lahat po ay tatatakan, no? Magkakaroon ng one world government, no? Before the days pass as the chaff, before the first anger of the Lord come upon you, before the day of the Lord's anger come upon you, seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment. Seek righteousness, seek meekness, it may be shall be hid in the day of the Lord's anger. Bago ang pasya'y lumabas, bago ang parang dayami ang kaarawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon. God's tribulation, yung mabangis na galit ng Panginoon. Bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsagawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin niyo ang katwiran, hanapin niyo ang kamuan. Kayo pala't malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Kung gusto niyo pong mapasama sa rapture, huwag kayo mapasama sa galit ng Panginoon. Ang sabi niyan, hanapin ninyo ang Panginoon. Ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsisagawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Tayong mga gumagawa ng ayon sa katulad ng Diyos, ibig sabihin sumusunod sa mga utos ng Diyos, hanapin po natin ang Panginoon. Hanapin natin ang kanyang katwiran. Hanapin natin ang kanyang kamuan. Ang sabi dito, kayo pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Hindi tayo mapapasama doon. Mapapasama po kayo sa rapture. Hindi kayo mapapasama sa galit. Ang galit po yung tribulation. In 1 Thessalonians 4:16, ang sabi dito, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Pag dumating ang Panginoon, una pong bubuhayin yung mga namatay kay Kristo, no? 1 Thessalonians 4:17, then we which are alive and remain shall be caught up together. Nakita yung caught up together? Yan po yung rapture, or shall be rapture, no? Caught up together with them in the clouds. Sa inyo sa clouds po tayo, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So, saan natin imimit ang Diyos pagdating niya? Sa hangin po. Kung imimit natin ang Diyos sa lupa, second coming po yun. Kaya sabi sa inyo, iba po yung second coming, iba po yung rapture. Ang sabi dito ay caught up together. Sama-sama tayo kukunin ng Panginoon kasi, ano? Ang sabi diyan, then we which are alive, tayo mga buhay pa, and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Mauna lang po mabuhay yung mga namatay kay Kristo, yung mga natitira pong buhay ay kukunin ng Panginoon sa magitan ng rapture. Yan po ang sabi ng Panginoon. Imimit natin ang Panginoon sa hangin, sa alapaap, sa himpapawid. So, Revelation 4:1. Sabi dito sa Revelation 4:1, sabi sa inyo, babalikan natin ang Book of Revelation. Sometimes this Book of Revelation is not easily understood. No? Mahirap intindihan ng mga tao na hindi pa nag-aaral ng Biblia kasi ang sabi niya sa Daniel, no, isara ang libro at buksan lang ang libro sa panahon ng kawakasan. No? Ito po bukas na ngayon dahil panahon po tayo na wakas. So in Revelation 4:1 it is written, after this I looked and behold a door was opened in heaven. Si John po nagsasalita dyan. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. No, sabi ng Biblia, sapagkat ang Panginoon nang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, at ang namatay kay Kristo yung mga bubuhay na maguli. Yan yung second coming of Christ, no? Na itong second coming ng
ng Panginoon ito ay yung sa Thessalonica, yung tinatawag nating rapture, no? May pakakak ng Diyos. Nasabi dito, pagkatapos ng mga bagay nito, tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig ay gaya ng sa pakakak, no? May pakakak po, no? Na nakikipag-usap sa akin. Sabi nga doon, may boses, no? May nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabing umakyat ka rito, ipakikita ko sa iyo mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Ito po naniniwala ako na si Juan ay naging representative as Christian, na nakita niya pagkatapos ng mga bagay nito, tumingin ako at narito ang isang pintong bukas. Nakita niya yung pintong bukas. It is after chapter 3. Ang chapter 3 po, no, ng Revelation 1-3 ay mga sulat sa iglesia. Pagkatapos sumulat ng Diyos sa mga iglesia, nakita na ni Juan bilang isang representative ng iglesia na ang langit ay bukas. It is a rapture. Bakit rapture? Kasi nakita dito, no, nabukas ang langit at unang tinig na aking narinig ay gaya ng pakakak. Nakita niyo po, may tinig pong gaya ng pakakak na nakikipag-usap sa akin. May boses po. Ang sabi, umakyat ka rito. Kaya sabi sa inyo sa Thessalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Yan po sa Revelation, hindi nila masyado maintindihan. Rapture po yan, no? Nasabi dito, may pakakak ng Diyos. Pag narinig mo yung pakakak ng Diyos, anong sasabihin sa inyo ng Diyos? Ang sasabihin po sa inyo, umakyat ka rito. Yan po ang nakasulat sa Pahayag 4:1. Pag narinig niyo po yan, yan ay Revelation. Nung makita ni Juan, later on, makita niya na naandun na siya sa langit. Kaya po ang rapture, pagkatapos niyo po, didiretso na po kayo sa langit, no? Yan po. So basahin pa ho natin, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakang ng Diyos, at ang namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. At kung magkagayon, tayo na nga bubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaa upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Nakita niyo po, hindi po bababa ang Panginoon, sasalubungin po natin sa hangin. At sa ganito, isa sa Panginoon tayo magpakailanman. So yan po yung rapture. Gusto niyo po bang masalubong ang Panginoon sa hangin? No? Sabi niya sa Luke 21:35-36, for us is near shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore and pray always that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. Dapat po'y makatakas tayo to escape all these things. Makatakas tayo doon sa tinatawag na Great Tribulation. All these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. Pagkatapos kayo ma-rapture, makikita niyo po ang sarili niyo sa harapan ng Panginoon. Yan. Unang Korinto 15:51-53. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay nangatutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisak mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagtutunog ang pakakak at ang mga patay ay nangabubuhay na maguli na walang kasiraan ay tayo babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan magbihis ng walang kamatayan. Pag dumating po ang rapture, dahil pupunta po tayo sa alapaap, no? Imimit natin ang Panginoon. Ang gamit po natin may iwan dito. Kaya sabi sa inyo, magkakagulo ang mundo. Yan. Sino ang hindi mapapasama sa rapture? Sino ang may iwan at dadanas ng kapigatian? Sana po hindi tayo mapasama doon sa dadanas ng kapigatian. Inaasahan ko po na tayo pong lahat ay tutugon sa panawagan ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, una, sa Revelation 3:10, ang sabi dito, because you have kept the word of my perseverance, I also will keep you from the hour of testing, that hour which is about to come upon the whole world, to test those who dwell on the earth. Ang sabi sa Pahayag 3:10, sapagkat nagtiyaga ka gaya ng iniuutos ko sa iyo. Nagtiyaga tayo sa mga inuutos ng Panginoon. Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. No, hindi naman kayo maingatan kung nandito kayo. Kaya ingatan kayo ng Panginoon, kukunin po tayo. No? Doon tayo maiingatan ng Diyos. Ganun po mag-ingat ang Diyos. Hindi po tayo pinapadaan doon sa galit ng Diyos. Kaya marami pong salamat. Andiyan po ang patnubay ng Diyos sa atin. At sino yung makakasama dito sa rapture? Sino pa? Una, kung gusto nyo makasama sa rapture, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yan po yung nakasulat sa John 1:12. Ang sino man sa kanya naniwala, nanampalataya, tinanggap siya ng buong puso,
Sila'y nagkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa verse 30, nakasulat po na hindi sila pinanganak ng laman ni kalooban ng tao, kundi ng kalooban ng Diyos. You are born from above. Sinilang ka ng Diyos, no? At kung sinilang ka ng Diyos, isasama ka niya sa rapture, syempre anak ka niya eh. No? Ito po, sabi nga, yung mga tapat na tao, gagaya natin, mga Kristiyano, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Tayo po yung ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datatwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. So panatilingin po nating ministro ng bagong tipan, ng mga kautusan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi doon, search ye the Scripture, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. No? Kung patuloy po tayo na nagsasaliksik na salita ng Diyos, malalaman po natin yung katotohanan. At yung katotohanan po magpapalaya sa atin. No? Yan. Maraming po salamat. So ang ating po na pag-aralan ay tayo po ay mapapasama sa rapture kung tayo po ay nakakilala sa Panginoon. At kung tayo po ay Kristiyano na, at kung tayo Kristiyano na, dapat po tayo nagpapatuloy sa mga salita ng Diyos. Yan lang po ang kautusan ng Diyos, na tayo po ay magkaroon ng takot sa Diyos sa sumunod sa kanyang mga utos. At bilang ministro ng bagong tipan, tayo po ay tagapangalaga ng mga aral ng Panginoon Jesucristo na nasa bagong tipan. Tayo po ay lahat ay lumukad manalangin. Ama, maraming po salamat, dakila ka o Diyos. Pinupuri ka namin sa salamatan. Hiniling po namin sa araw na ito na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na kininig ng iyong salita. Hiniling din namin, Panginoon, na mapasama ang bawat isa sa amin sa rapture na padating, Panginoon. Hayaan mo po kami na makapagpatuloy, magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon, kumilala sa iyo, at magpatuloy sa iyong salita. Hayaan mo po na maging pagpapala kami sa lahat ng tao, Panginoon, at patuloy namin may bahagi ang iyong salita, Panginoon. Muli, maraming salamat. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, karangalan at kadakilan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po sa lahat na nag-like, nag-share, at nag-subscribe. Ngayon, hihiling ko po muli na kayo po ay mag-like. I-share nyo po at mag-subscribe po para sa susunod po ay maabisuhan kayo sa mga salita ng Diyos. Ang mga gawang ginagawa niyo pong ito ay kabuti ng Panginoon, para sa Panginoon, at makikita natin ang Diyos po ang magpapala sa inyo at magbabayan sa kabilang buhay. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.